Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, I express my very thanks and appreciation doon sa mga nagsalita ng officially support dito sa atin, magmula kay si ex-mayor Abdul Wahid Sahidullah, ang ating former congressman ng yan muna ang ating congressman, si Congressman Ben Tulawi ng Congressman Ben Saudi Tulawi, former congressman ng Sulu Province. Then, ang ating mga representative ng mga mayors na nagsalita rin kanina for expressing their support, at ang so lahat ng ito, we are very thankful sa inyong mga expression of support, and we pray to Allah na itong pagtitipon natin ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa sa ating lahat. Lahat tayo na mga Bangsamoro, maging dito sa kayo dito sa Sulu, sa ibang mga area, lahat ng mga Bangsamoro ay magkakaisa. Kung titingnan ninyo, isa sa pinakaadhikain natin dito sa struggle ng Bangsamoro ay yung magkaroon tayo ng one unity, isang unity na identity. Mayroon tayong identity. Kung titingnan ninyo, itong nangyari na nagkaroon ng Bangsamoro, nakita natin na hindi tayo ma-unite ng ng nationality, hindi tayo ma-unite ng kung ano ang ang magiging unifying factor sa atin ay yung Islam. Kaya nga, itong Bangsamoro is signifies yung paglaban natin laban sa mga Kastila. Nung sasakupin tayo ng mga Kastila ang Pilipinas, lumaban tayo. Kaya ang naging pangalan natin ay mga Moro, dahil at that time also ay lumalaban, mayroong mga
Muslim na lumalaban sa mga Espanyol doon sa kanilang kwan. So, nung makita nila tayo na mga Muslim tayo, lumalaban tayo sa kanila, kaya binansagan tayo na Moro. So, yun ang naging unifying factor sa atin. Kaya, yung struggle natin ngayon is kung paano natin ma-ensure na itong homeland natin ay tayo ang magiging mag-manage nito. So, kami po ay nagagalak na makadalo at makasama ang mga kapatid naming tausug dito sa Sulu para sa General Assembly ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Ang pagtitipon natin sa araw na ito ay isang malaking tagumpay para sa ating lahat. Sa ating binubuong inklusibong gobyerno, kaysa ninyo, kami sa ating hangarin at pagtaguyod ng mapaganda ang bawat buhay ng Bangsamoro. So, ito ang kailangan natin na magkaisa tayo na sa isang identity. So, ito lamang nakikita natin na identity natin is yung Bangsamoro. So, alam niyo na nagsimula itong struggle natin noong early 60s, noong magkaroon ng mga massacre dito sa atin. Doon sa Central Mindanao, doon sa Lanao, doon sa mga ibang parte, at din dito sa inyo, ang famous dito sa Sulu ay yung pagmassacre doon sa mga yung Chavida Massacre na kwan. So, yun ang nag-udyok sa atin kung bakit tayo mag-struggle, kasi ang nakikita natin kung hindi tayo mag-struggle ay magiging kwan. It's either we abandon our identity or kwan. Kaya nga, yung nasabi nga kanina na ang expression sa atin is the only good Moro is a dead Moro. Kaya gusto nila tayong patayin dahil yun lang ang maganda sa atin is mamatay tayo. So kaya yun ang naging dahilan kung bakit lumaban tayo. So nag-start tayo lumaban early 60s. Nag-form ng mga organization. So, nagkaroon tayo ng Moro National Liberation Front. Ito yung first na na-form na organization in 1972 na lalaban sa gobyerno. So, nagkaroon ng after sa mga series ng paglalaban, nagkaroon ng negotiation at nagkaroon ng agreement sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ng autonomous region in Muslim Mindanao. So, ang nangyari dito sa autonomous region in Muslim Mindanao, for several years, naipalakad ng MNLF. So, but later on, nagkaroon na ng intervention ang central government doon sa ARMM. Kaya ang nangyari, nawala sa MNLF at nakuha na ng mga politicians yung MNLF, yung regional government. So,
After that ay nagkaroon tayo nitong Moro Islamic Liberation Front. So, itong Moro Islamic Liberation Front, ang nakita natin na the only ideology na maka-unite sa atin ay yung Islam. Yun ang dahilan kung bakit Moro Islamic Liberation Front. So, yun ang struggle natin ngayon na headed by the Moro Islamic Liberation Front. So, after sa MNLF, ay nagsaksi ng ating negotiation, nagkaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ano ang pagkakaiba ng ARMM at saka yung BARM? Ang very specific doon is itong BARM is a product of a struggle na ang ideology is Islamic. Yung ARMM ay ang naging ideology is nationalism. The struggle in the MNLF is more on nationalism. So, yun ang pagkakaiba. So ngayon, nakita natin na ito lamang ang paraan mag-survive tayo na mayroon tayong iisang ideology dahil hindi tayo ma-unite ng kaanuman kundi ang maka-unite lang sa atin ay Islam. Unang dumating ang Islam dito sa inyo, dito sa Sulu, sa island, at saka din sa homeland. So, kami roon sa mainland, naging Muslim kami dahil nanggaling sa inyo. Dahil kayo ang naunang naging Muslim. So, yun ang ating kwan. So, ito ang ating binuubong inklusibong gobyerno. So, kaisa ninyo kami sa ating hangarin at sa pagtaguyod ng mapaganda ang bawat buhay ng Bangsamoro. Sa mga nakalipas na araw ay nag-ikot tayo sa buong BARM upang kumustahin ang mga membro ng UBGP at kapwa natin Bangsamoro. Layunin ng mga ginagawa nating assemblies na kausapin at dinggin ang bawat isa patungkol sa mga hakbang na kailangan gawin para sa patuloy na pagbabago dito sa Bangsamoro homeland. So, pumunta kami sa Lanao, pumunta kami sa Basilan, pumunta kami sa iba't ibang rehiyon, iba't ibang pook sa region para magkaroon ng assembly, para magkaroon tayo ng intindihan kung ano, saan tayo pupunta at ano yung plan. So, nagpapasalamat kami ngayon sa lahat ng mga suporta na ibinigay ninyo. Actually, hindi namin inaasahan na ganito karami ang matanga kasi palaging nakikita na nare-receive namin na information ay itong Sulu ay kontrolado ni Gobernador Sakultan at ayaw niyang kwan. So, nakita natin ngayon na hindi pala totoo yun dahil yung dami lang ninyo dito ay nagsasabi na kayo ay malaya at kayo ay sumusuporta sa United Bangsamoro Justice Party. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa Lanao del Sur ay nakasama natin ang mahigit 100,000 na mga membro
nasa 100,000 na mga membro doon sa Lanao del Sur ang na-assemble natin. Sa Special Geographic Area, itong Special Geographic Area is bagong nabuo na mga municipality na bumoto ng yes doon sa North Cotabato. So yung 8 municipality ay naging kasama ng BARM. Kaya tinawag silang Special Geographic Area at ang sila ay bubuuin ngayon na isang probinsya na manggagaling sa North Cotabato. So, nagkaroon din tayo ng assembly doon. At least mayroong 15,000 naman ang nakasama natin sa SGA. Sa Basilan at Tawi-Tawi, ganon din. Sa Basilan, mayroon tayong sa Basilan, Tawi-Tawi at sa Cotabato City ay umabot tayo ng 30,000 at humigit kumulang 170,000 naman sa Kalakhang Central Mindanao. Okay. Sa ating pag-iikot, isa lamang ang sigaw ng bawat isa. At ito ay ang pagpapatuloy sa ating ginagawang reforma at pagbabago sa Bangsamoro government na pinamumuanan ng partido nating na UBGP. Siguro, nakinig din kayo doon sa State of the Nation address ni Presidente, kung saan in-emphasize niya yung achievement natin sa BARM. It was very clear na in-emphasize nito at pinakuan tayo na susuportahan tayo para lalo pa natin ma-achieve ang ating kailangan sa BARM. Simula po nang maupo tayo bilang tagapagmahala ng BARM, marami na po tayong nagawa at natapos. Alhamdulillah. Maraming proyekto na ang ating nasimulan at natapos na matagal nang hinihintay ng marami sa atin. Sa panahon lang ng BARM, naramdaman ang marami tayong inilunsad na programa sa health, education at infrastructure. Marami na po tayong mga batas na nasimulan at natapos. Noong maupo tayo sa BARM, unang-una nag-declare tayo ng 4 na priority. Yung 4 na priority natin is, unang-una is education. Kasi nakita natin na iyon ang isang field na kailangan natin na ma-improve. Dahil marami sa atin ang hindi na-educate, yung mga kabataan natin ay hindi na-educate. So yun ang isa sa priority na i-declare natin, ang education. Naggawa tayo ng isang code sa education at ang ginawa natin, yung education ay lahat ng uri ng education ay isang ministry lang. Yung MBHTA. Yung MBHTA is yung ministry ng basic, technical, higher education at madaris. So kasama yun lahat sa isang ministry. So yun ang pinakamalaking ministry ng BARM ngayon. Yung MBHTA na pinamumunuan ni Minister Muhajir Iqbal. Okay. Ang pangalawa na i-declare natin
is on health. Isa sa pangalawang priority natin is health. Yung health ng kwan. Sa ngayon, marami tayong natulungan. Mga hospital at maraming mga kwan. Then, mayroon tayong programa na ambag kung saan dinidepositohan natin yung mga public hospital at yung lahat ng mga pasyente na pupunta doon sa mga public hospital ay yung bayarin nila ay i-cover na ng ambag. So, mayroon tayong in charge doon sa hospital na sila ang mag-fix doon sa babayaran nila. So, meron din tayong ang pangatlo is social services. Itong social services ay pinangunahan ng MSSD, Ministry of Social Services and Development. So, yung minister natin, si Minister Raisa, galing din dito sa inyo, ay isa rin yun sa pinakamalaki na priority natin sa BARM. Sa ngayon, part of the social services ay mayroon programa ang Office of the Chief Minister, ang opisina namin, yung tinatawag namin na dalawa yung programa. Yung isa, yung ambag. Yung ambag, yung nasabi namin kanina, related to health. Dinidepositohan natin yung mga public hospital at yung mga pupunta doon na walang ibabayad, they can just contact us at sila ang ambag na ang mag-shoulder sa kanilang bayarin sa hospital. Alhamdulillah. Then, isa rin sa yung programa natin, yung tinatawag na tabang. Tabang is tulong alay sa mga bangsamorong nangangailangan. So, itong tabang, every time ay nagko-converge ang lahat ng ministry sa isang lugar para tulungan, bigyan ng tulong yung mga residente doon sa area. So, ngayon nga ay kasama yung team namin sa ambag na asa tabang na sila ay magdi-distribute ng mga at saka yung mga ministries, mayroon silang mga representative. So, i-invite din namin kayo doon sa yung area ngayon. Sa MPW. Yeah, sa MPW, invite namin kayo doon. Bawat ministry ay magbibigay ng tulong para sa inyong lahat. Inshallah. Okay. So, another priority is infrastructure. Sa ngayon, nakikita natin na kung pupunta tayo maglibot kayo sa BARM, napakarami ng mga kalsada, marami ng naipatayo na mga government center na galing sa Ministry on Public Works. So, lahat ng barangay sa buong BARM ay nagkaroon ng construction ng kalsada sa ibang sa lahat ng barangay ng BARM. So, yung pang-apat,
Okay na, no? Na una, yung education. Pangalawa, yung health services. So, dito sa health, yung mga hospital natin ay sinusuportahan natin para yung mga equipment nila ma-upgrade. So, lahat ng mga hospital, lalo-lalo na yung mga public hospital, ay sinusuportahan natin para ma-upgrade ang kanilang capability at saka kuwan. At saka nagdi-distribute din tayo ng mga medicines at saka mga nagkaroon din ng mga medical services. So yun ang apat na priority natin ngayon na kuwan. So, bakit gusto natin na ma-maintain pa tayo yung UBGP dito sa BARM? Unang-una, nakita natin na yung mga programa natin ay malaking tulong ang ibigay sa ating mga bangsamoro. Pangalawa, gusto natin na tapusin yung normalization process. Itong normalization process, ito yung pag-ensure na yung mga combatant natin is makabalik sa normal life. Makabalik sila sa normal life. Kaya nga mayroong decommissioning at mayroong entry to the PNP at saka entry to the AFP. So, maraming mga services na ibibigay sa mga combatant natin. So, yun ang kailangan natin na manatili pa rin ang BARM sa ang MILF dito sa BARM kasi kailangan tapusin natin yung normalization track na kasama doon sa napagkasunduan. Dalawa kasi ang napagkasunduan natin, political track at saka normalization track. So yung political track, ito yung pagpatayo ng gobyerno. Then yung normalization track, yung pag-ensure na ma-normalize ang situation ng mga combatant natin at mga iba pang mga grupo na nasa mahirap na situation. So yan ang ating plan. So ito yung malaking dahilan na kailangan ma-maintain natin kasi ang gobyerno kasi pag nawala tayo sa gobyerno, yung hindi na-implement ng national government sa peace process, hindi na ito mai-implement. Kagaya rin nung nangyari sa MNLF, mayroong mga kasunduan sa MNLF, pero nung mawala na sila sa ARMM, hindi na na-implement yung kanilang kwan. So yun din ang nakikita namin na isang challenge sa atin, na pag wala na tayo sa BARM, ay maaring kung yung hindi na i-deliver ng gobyerno sa peace process, ay hindi na may deliver. So kaya, hinihiling namin lahang inyong tulong. Alam namin na sa tulong ninyo ay mai-ensure natin ang patuloy na pagiging ang UBGP ay mananatili sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inshallah. So, maraming salamat sa ipinakita ninyo na suporta sa ating BARM government sa pangunguna ng UBGP. Maraming salamat din sa inyong pangako na susuportahan ninyo
yung United Bangsamoro Justice Party sa incoming election sa 2025. So, again, maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. There you have him, ladies and gentlemen, the Amirul Mujahideen of the Moro Islamic Liberation Front, the President of United Bangsamoro Justice Party, and the Chief Minister, the President and the future Chief Minister of the BARMM, Ahod Al-Haj Murad Ibrahim. Tayo po tayo lahat at isigaw natin, Takbir! Takbir! Takbir!